Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbigay sa amin ng itong pagkakataon na magtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig po kami ng banal na salita ng Panginoon at makaroon po ng banal na fellowship sa kasama po yung mga kapatiran ng Tanawan Church. Sa pamamagitan ng biyaya at kahabagan mo kami naligtas, lumalakad po kami ayon po sa inyong dakilang kalooban at gabay at tulong ng banal na Espiritu sa aming natitirang buhay. Sa kabila ng maraming pagsubok sa aming pamumuhay, nakarating po kami hanggang sa oras na ito at malapit na po kami matapos, malapit na po kami sa katapusan ng itong taon 2024. Bigyan niyo po kami ng oras upang pag-isipan po namin kung kamusta po kami sa aming pamumuhay Kristiyano sa nakaraang panahon at kung ano ang dapat naming gawin sa darating na panahon sa harapan ng Diyos. Sa umagang ito, kayo po ang kumilos at gumabay at magturo sa bawat isa sa amin dito. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Apokalipsis, chapter 3, Apokalipsis chapter 3. So, chapter 2 po, Apokalipsis chapter 2. Verse 12. So, Apokalipsis chapter 2, verse 12. So, hanggang 14. Magmula verse 12 hanggang 14, babasahin ko po ito sa inyo. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Alam ko kung saan ka naninirahan, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Ngunit iningatan mong mabuti ang aking pangalan at hindi mo ipinakaila ang pananampalataya mo sa akin. Kahit nung mga araw ni Antipas na aking tapat na saksi at pinatay sa gitna ninyo kung saan nakatira si Satanas. So verse 14, subalit, meron akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat meron ka diyan ilan na sumusunod sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel, upang kumain sila ng mga bagay na inihandok sa mga Diyos-Diyosan at upang makiapit. So, verse 16 po, 16, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't magsisi ka, kung hindi, madala akong darating sa iyo at digmain ko sila ng tabak ng aking bibig. So,
nakaraan linggo po, pinag-usapan po natin tungkol sa 7 churches sa Revelation. Yung 7 churches po sa Revelation ay napakahalaga dahil yun po ang history ng buong 2,000 years na Kristyanismo. So 2,000 years na Kristyanismo ay nandun po sa 7 churches po. Okay? Kaya historically po, nakikita po natin kung anong uri ng church po ngayon. Yung malapit po tayo sa church, sa pinakahuling churches po, sa 7. Anong pinakahuling churches po? So, Laodicea Church. So, yun po yung mga historically lesson, yung meaning sa atin. Pero, itong 7 churches po ay nakikita rin po natin sa isang panahon, sa daming mga churches po ngayon, sa harapan ng Diyos. Meron pong church na katulad po ng Efeso, katulad po ng Smyrna, mga Pergamo, iba't ibang uri ng churches po at the same time. Kaya yun din po yung lesson po sa atin. Kaya kailangan po natin apply po sa bawat isa sa atin dahil itong 7 churches po ay nangyayari rin po sa bawat Kristiyano. Meron pong isang Kristiyano katulad po ng Laodicea, katulad po ng Ephesus o katulad po ng Philadelphia. So, kailangan po natin i-identify po tayo kung sino ako, kung kamusta po yung ating Christian living. So, halimbawa po, sa sinabi po ni Jesus Cristo doon sa Mateo, sa huling araw, so, pagdating po ng Panginoon Jesus Cristo, ano po ang mangyari sa huling araw? Titipunin po ng Panginoon lahat po ng mga lahi sa mundong ito. Tapos pagpubukod-bukuran po yung mga tao sa dalawang grupo. So, yung isang grupo sa kanan, isang grupo sa kaliwa. Yung kanan po, anong grupo sila? Grupo ng maganda? Grupo ng tupa. Sa kanan, grupo ng tupa. Sa kaliwa, grupo ng kambing. So, first time po ito sa inyo. So, wala po sa gitna, dalawang grupo lang. Tapos sinabi po ng Panginoon sa mga nasa kanan. So, halikayo, yung mga pinagpala ng aking Ama. Manahin po ninyo ang kaharian na inihanda ng Diyos para sa inyo mula sa pagkatatak ng salibutan. So, punta tayo sa langit. Yun po yung sinabi ng Panginoon sa mga tupa. Tapos, anong sinabi po ng Diyos sa mga nasa kaliwa? So, saan sila pupunta? So, impyerno. Okay. Mapapahama kayo sa lawa ng apoy. Yun po yung inihanda ng Diyos para sa tao po ba? Hindi, para sa diablo at ang mga anghel ng diablo. So, ang mahalagang tanong po, saan po tayo? Kambing tayo o tupa tayo? Tupa tayo o kambing tayo? So, tupa. Kung hindi po ligtas, kambing. Ano po yung ugali ng kambing? Matigas yung ulo. Kaya sa Bible seminar, nakaraan Bible seminar sa Banilat Mission Branch. Mission branch po sila ng Kailaway Church. Pero medyo active po sila sa Christian living and evangelism. Kaya, so araw-araw, maraming mga umattend sa Bible seminar.
So, isinare ko po sa kanila yung storya po ito, kambing tupa, para mas madali ito naintindihan, kambing tupa, kasi kilala po natin yung hayop. So, kambing, tupa sa langit, kambing sa impyerno. Ano kayo? Kambing ba tayo o tupa kayo? So, doon, tahimik po sila. Tahimik. Parang gustong sabihin, tupa. Pero parang kambing. Kaya tahimik po sila, tahimik. Gustong sabihin, tupa, pero sa totoo lang, matigas yung ulo. Matigas yung puro. Parang kambing ako. Pero malaking problema po yan. Pag kambing, saan pupunta? Impyerno. Kaya simple story po ito, nakasulat sa Bible, pero napakaseryoso po yung meaning. Dapat iklaro po natin kung tupa ba ako o kambing pa ako. Para masabi po natin na tupa ako, so dapat makita po natin ganong mga ugali ng tupa sa ating pamumuhay. Sabi lang tupa ako, pero sa buhay, matigas pa rin. Paano? Yung bibig lang tupa, pero yung buhay ay kambing. May sungay pa sa ulo. Kaya, yung ibig kong sabihin, yung pagkakilala sa ating sarili, kung sino ako, kung kamusta yung kalagayan ko sa harapan ng Diyos. So, kailangan po natin pag-aralan ng mabuti o pag-isipan po ng mabuti. Yung pagdadalo-dalo sa simbahan, okay lang ito, maganda po ito, kailangan po ito natin gawin, pero wag po tayo kontento na nag-church ako. So, nag-church ako, kaya okay yung Christian life ko. O medyo mga average lang, hindi gaanong kasigasig ako, pero tuwing Sunday, nag-church ako, kaya nasa average ako sa Christian life. Ganon din po sa ating evangelism. Yung mga mahal po natin na family o kaibigan, kamag-anak na ini-evangelize po natin. So, wag po tayo kontento sa kanilang pag-attend sa Bible seminar. So, kahit nakinig po sila ng Bible seminar, kahit maraming beses po sila nakinig ng Bible seminar, pero yung pag-attend po nila sa Bible seminar maraming beses, hindi po yan guarantee na ligtas po sila. Tama po? Kahit maraming beses po nakinig po sila ng Bible seminar, pero ang mahalagang tanong, ligtas pa sila o hindi? So, hindi pwede makontento po tayo na nakinig sila ng Bible seminar. Pero wala pang bunga ng faith pananampalataya po nila. Kung isang taong ligtas, so dapat may evidence. Dapat may bunga, makita po natin yung bunga ng kanilang pananampalataya. Hanggang makita po natin yung bunga ng pananampalataya po nila, ay hindi pwede makontento tayo. So, umattend sila sa Bible seminar, maraming beses, nakinig, so what? Yun po ba yung mga guarantee na ligtas po sila? So, kung hindi pa po sila sure sa kanilang kaligtasan, kailangan pa tayo umiyak para sa kanilang kaligtasan. Kailangan pa lumuha para sa kanilang kaligtasan. So, hanggang maging sure sila sa kaligtasan. So, dito po sa 7 churches po, so, para itingnan po natin, para may idea po tayo sa 7 lahat. Number 1, so, Ephesus. Ano po yung unang church? Ito. Pinuri po sila o sinaway po sila? Sa pitong churches po, 2 churches lang po ay puro pinuri ng Diyos. Yung 5 churches po ay may good things, may bad things. Okay? Halo.
Dalawang churches lang po, may puro mga good praise lang, praise good things lang. Loveless church. So, may sigasig po sila, pero hindi ayon sa pag-ibig. Okay? Loveless church. Una, may sigla. May una sa sigla, pero iniwanan po nila yung unang pag-ibig. Iniwanan po nila yung kanilang unang pag-ibig. So, Smyrna Church po, ito po ay persecuted church, okay? Persecution, inuusik sila, inuusik. Hindi sila umusik. Inuusik sila, okay? Persecuted church ay magandang church. Isang Kristiyano na inuusik ay normal, yun ang magandang Christian living. Pag walang persecution, so ibig sabihin, kung walang persecution sa Christian living, hindi po normal po yan. May problema dyan. Kung walang persecution. Okay. Yung inuusik na iglesia, inuusik na Kristiyano, yun ang magandang church. Okay? Bakit may pag-uusik? Bakit may persecution? Dahil sinisikap nila hiwalay, separate sa salibutan. Yung dahil sa dahil po sa holiness, dahil po sa holiness, may dalawang reason bakit may persecution. So, dalawang reason po bakit may persecution. Una, dahil po sa kanilang separation sa makamundong bagay. Kung walang separation, walang persecution. Isang Kristiyano po ay hindi na masaya sa dating pamumuhay. Hindi na masaya sa dating mga grupo. Okay? Nag-enjoy po sa dating tropa, sa dating mga barkada. Kaya separate na. Hindi na sumasama sa kanilang ginagawa. Kaya anong response po nila? So nagagalit po sila sa atin. Nagagalit o natatampo sila sa atin. Bakit wala kang oras para sa amin? Dati, sama-sama tayo nag-enjoy. Pero bakit hindi ka na sumasali dito? Bakit hindi ka na sumasama sa amin? Kaya yung unang response po nila ay mga galit, tapos tampo, persecution po yan. Pangalawang reason bakit may persecution, dahil nag-evangelize po tayo sa kanila. Nag-evangelize. Yung. So, ito rin po, kung hindi po tayo nag-evangelize sa kanila, walang persecution. Bakit nagagalit po sila sa atin? Dahil lagi po natin hinihikayat po sila sa salvation. Alam po natin kung saan po sila patungo, mapapahamak po sila sa impyerno kung hindi po ligtas. Kaya, yun po yung mga prayer po natin sa kanila tuwing may Bible seminar. Na-invitan po natin sila. Okay? Kahit ayaw nila, sabi po nila, katuwiran po nila, umatin ako dati, bakit pa ulit-ulit inimbitaan mo ako? Hindi tayo pwede sumuko sa kanila hanggang maligtas po sila. Pero akala po nila, pag one time na umaten sa Bible seminar, okay na, sapat na. Pero hindi ganon. Kaya, habang nag-evangelize po tayo sa kanila, doon po, nagkaroon po ng persecution. So, nagagalit po sila. Okay? Ayaw nila. Kung hindi po tayo kumikilos sa ating evangelism para maligtas po sila, kung tahimik lang sila,
kung tahimik po tayo, so hindi po natin binubuksan yung ating bibig, tahimik lang, so para sa kapayapaan sa family. So kung ganon, walang persecution. Parang peaceful po yan. Pero, saan sila pupunta? Imperno. Ano po ang gusto po natin? Kapayapaan sa mundo at imperno sila? So, hindi pwede. Kahit nag-aaway po tayo, nakikipag-away dahil sa ganong mga salvation issue ng kaligtasan, hindi pwede sumuko tayo. Ang kailangan po natin, yung prayer po natin para sa kanila, kahit ayaw pa nila, sana dalhin kasama sila sa langit. Kung ligtas po sila, so maunawan po nila kung bakit ganito po yung ginagawa po natin. Maintindihan. Kung tahimik po tayo, kung hindi po tayo kumikilos para sa kanilang kaligtasan, so masaya sila, okay, tahimik yung family, pero doon po sa impyerno, magagalit po sila sa atin. Magagalit. Anak, bakit hindi mo ako na-evangelize? Bakit hindi mo ako isinama sa langit? Bakit pinabayaan mo ako na dito mapahamak ako sa impyerno? Yun po yung mangyari doon sa kabila. So, persecuted church, ay magandang church, magandang Kristiyano. So, pangatlo po, so, Pergamos church, ito yung, so, compromising church. Okay? Thyatira church, corrupt, bulok na. Magmula dito, so lumalaki yung problema. So, corrupt church. Number 5, Sardis church, patay na. Ito yung pinaka matinding case. So, may anyo ng kabanalan. So, may pangalan, may anyo ng kabanalan, pero walang buhay sa loob. Dead church. 6 po ay Philadelphia. So, ito naman po, magandang church, good church, faithful church. And number 7 po ay Laodicea. Sa English po, lukewarm church. Sa Tagalog, maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig. Yun po yung huling church sa 7. So, chapter 2, verse 14, Revelation. Verse 12, as sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isinulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Si Jesus po ito, Panginoon Jesucristo. Nakikita po natin kung ano ang tunay na kalagaya yung position ni Jesus doon po sa chapter 1 Revelation. Sa mundong ito po, nung pumarito po si Jesus, yung unang pagdating po ni Jesus ay bilang isang korodero, humble. So,
Bilang isang kordero, pumarito si Jesus sa mundong ito. Ano po yung reason? Pumarito siya sa mundong ito upang ialay yung kanyang katawan para mamatay. Pero yung kanyang pangalawang pagdating, hindi na bilang isang humble na tupa. Babalik po siya sa mundo ito bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ilagay po natin dito yung tali, yung bookmarking. Pumunta po tayo sa Hebreo. Hebrew chapter 10. Verse 1. Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, ang hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasaktal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng ganung mga alay ng laging inihahandog taon-taon. Verse 4, sapagkat hindi maaari mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Yung buong Biblia po ay patungkol sa dugo. Okay? Yung buong Biblia ay patungkol sa dugo. Okay? Aklat ng dugo. Yung lumang tipan, anong dugo nakikita po natin sa lumang tipan? Yung dugo ng mga hayop. Sa bagong tipan, kaninong dugo nakikita po natin? Dugo ni Hesus Kristo. Kaya yung buong Biblia po ay patungkol po sa dugo. Bakit dugo ang kailangan? Hebrew chapter 9 verse 22, kung walang pagtanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. May kasalanan tayo o wala? Meron. Kaya yun po yung pinaka-issue. Paano mapatawad yung kasalanan natin? Maraming mga religion, nagtuturo po sila ng mga iba't-ibang pagtuturo. Ano po yung religion mga dito sa bansa? Kailangan humingi ng tawad, kailangan mangumpisal ka, kailangan gumawa ka ng mabuti para mapatawad yung kasalanan mo. Yun po yung paraan ng tao. Okay, paraan ng tao. Walang ibang religion na nagtuturo patungkol sa dugo. Okay? Walang ibang religion na nagtuturo patungkol sa dugo. Puro ganun mga good works, good deeds, o mga paghingi ng tawad, yung confession. Tapos yung changing sa buhay. Pero yung Bible lamang po nagtuturo patungkol sa dugo. Kung walang pagtanang ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya, dumanak yung pagtanang ng dugo. Kaya sa lumang tipan po, dugo ng mga hayop ay dumanak. Dugo ng mga hayop, kambing at toro ay dumanak. Pero ito po ay exercise lamang po, anino, shadow lamang, hanggang dumating si Hesus Kristo. Malinaw po dito sinasabi, hindi maaari mangyari na ang dugo ng mga hayop ay makapag-alis ng kasalanan. Yung dugo ng mga hayop ay hindi pwede makapag-alis ng kasalanan ng tao. Para mapatawad po yung kasalanan ng tao, dapat isang tao ang mamatay.
Kaya sa lumang tipan, yun po yung mga shadow, anyino lamang. Taon-taon, inihandog, inialay po nila yung hayop para sa kasalanan po nila. Verse 5, kaya't pagdating ni Kristo sa salibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, unit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Isang katawan inihanda ng Diyos. Isang katawan, si Hesus Kristo. Verse 7 po. Verse 7. Basahin po natin, 3-1. Kaya't sinabi ko, narito ako ay dumating upang gawin ang inyong kalooban. O Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Ito po yung sinabi ni Jesus, ako ay dumating sa mundong ito. Ito po yung first coming, yung unang pagdating po ni Jesus. Ipinanganak po si Jesus sa mundong ito bilang isang tao upang gawin ang inyong kalooban. Upang gawin ang inyong kalooban. Kalooban ng Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Verse 10 po. Basahin din po natin ito, 3-1. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo, minsan mapakailanman. Ito po yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos ay walang iba. Dapat mamatay si Hesus Kristo at dumanak po yung kanyang dugo dahil walang ibang paraan na mapatawad po yung ating kasalanan. Sa madaling salita po, si Jesus ay ipinanganak sa mundong ito upang mamatay. So, hindi mabuhay ng matagal. Upang mamatay. Yun po yung mission niya. Yun po yung mission niya. Baka may nagtatanong, kung gano'n, Pastor, bakit hindi siya agad namatay? Bakit nabuhay pa mga 33 years? 33 years. Ano po yung meaning doon? Yung 33 years na buhay po ni Hesus Kristo ay perfectong modelo para sa isang Kristiyano. Okay. Yung 33 na buhay po ni Hesus Kristo ay perfectong modelo para sa atin. Example, halimbawa. Para may model tayo. So, dahil yung buhay po ng isang Kristiyano ay buhay ng isang small Jesus. Okay? Mula nung nabautismuhan po siya, tapos dumaan po siya sa tukso ni Satanas, doon sa ilang. Pagkatapos ng tukso, doon sa ilang, nagumpisa po siya ng ministry. Tapos, yung buhay po ni Jesus ay natapos doon sa cross, kamatayan. Yun po yung mga perfect model, yung example para sa atin. Dapat ganun din po tayo. Mula nung ipinanganak na muli, naligtas po tayo, kailangan dumaan sa mga training, yung pagsubok, temptation, tapos kung subok na po tayo sa mga tukso, yung pagsubok, temptation, so may ministry po tayo. Ministry. Ano po yung ministry po natin? Evangelize. Ipahayag, maglingkod sa mga churches, tapos ipahayag ang ebanghelyo. So, habang ginagawa po natin yung ating ministry, anong naghihintay sa dulo? Ano po yung pinakadulo? Ending? Patay. Cross. Okay. Yun po yung dapat dumaan po tayo. Salvation, tapos training, at ministry, tapos death, hanggang mamatay. Meron pong mga Kristiyano na ay nasa ilang pa. Maraming mga training pa. Sinusubok pa. Wala pang ministry.
Meron pong mga Kristiyano po na dumaan na sa pagsubok at nasa ministry, maraming mga ginagawa para sa Diyos. Pero pabigat na pabigat po yung ministry hanggang mamatay. Kaya, sabi po ni Jesus, gusto mo sumunod sa akin? Opo, gusto namin sumunod sa iyo. Anong sabi ng Panginoon Hesus Kristo? Pasanin mo ang inyong sariling cross at sumunod ka sa akin. Pasanin mo ang inyong cross. Ano po yung cross? Kamatayan. Self-denial. Pagtanggi ng sarili. So, kahit ayaw ko, gagawin. Kahit gusto ko, hindi. Yun po yung self-denial. Kahit anumang sitwasyon ko, itabi muna tapos ang kalooban ng Diyos nawa matupas sa akin. Yung plano ng Diyos ay yung nagiging pangarap ko. Yung kalooban ng Diyos ay naging pangarap ko. Yun ang vision ko. Yun ang goal sa buhay ko. So, yan po yung small Jesus. Small Jesus. Patungo sa kamatayan. Katulad po ni Jesus, handa akong mamatay. Katulad po ng ginawa ni Jesus, isang Kristiyano ay ganun din po yung puso. Handa akong mamatay para sa kalooban niya. Ready? Gamitin mo ako. Nandito ako, Panginoon, gamitin mo ako. Yung katawan ko ng malakas, kahit anumang talento na sa akin, yung mga katalinuhan ko, yung mga energy ko, lahat nasa akin ay sa iyo. Gamitin mo ako, Panginoon. Dati, ginamit ko yung mga anumang bagay na sa akin para sa sarili ko, para sa pamilya lamang, para sa dream ko dito, pero ngayon hindi na. Yun po yung living sacrifice. Ialay yung ating sarili bilang isang sinusunok na handog. Burn. Tanggapin mo ako. Gamitin mo ang buhay ko. So, yung buhay po ni Jesus Kristo ay perfect example po sa atin, pero yung pinaka-purpose po ng pagdating ni Jesus Kristo ay para mamatay. Yung pinaka-highlight. Okay? Yung kamatayan po niya sa cross. So 10, sa pamamagitan ng kalooban niya, kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal, ligtas na tayo sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Jesus. Pag-alay ng katawan, kamatayan po ito. Kamatayan. Yun po yung kalooban ng Diyos. Verse 17 po. Sinabi niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. So, ito po yung gospel verse, di ba? Yung kasalanan nila, kasamaan nila, alalahanin pa o hindi na? Hindi na. No more. Delete. Yung history, lahat ng memory, history ng kasalanan natin ay na-delete na, nabura, okay? Napawi na. So, pinawi. Okay? Sa Korea, maraming mga snow ngayon sa Korea. Ito po yung mga climate change talaga. So, usually po, sa December, maraming katapusan ng December, maraming snow dapat. Pero ngayon, November pa, maraming snow. So, dahil uminit po yung mga global warming, kaya nakita niyo po yung mga picture? Yung snow. Kahit marumi, basurahan, ay pag tinakpan ng snow, parang puti. Kahit anong bahagi po, marumi, kahit anong bahagi, pag tinakpan sila ng snow, makapal, puti. Yun po yung ginawa ng Diyos sa atin. Pinawi na ang kasalanan po natin, katulad ng snow. So balik po tayo sa Revelation.
Pero yung pangalawang pagdating po ni Jesus Kristo, makaiba. Okay? Makaiba. Chapter 1. So, Revelation chapter 1. Verse 15. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tanso pinakintap na parang dinalisay sa isang pugon, at ang kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig. Sa kanyang kanan kamay may 7 bituin, at mula sa kanyang bibig lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. So, ito po ay totoo. Ito po yung original. Ito po yung unang ni Jesus, ng Panginoon Hesus Kristo. Hari siya. Lumikha siya sa mundong ito. Okay? Dapat lumuhod po tayo sa kanyang harapan araw-araw. Dapat makinig po tayo sa kanyang sinasabi. Okay? Yung gospel po ay 4, di ba? Gospel of Matthew, Marcos, Lucas, John. Yung doon po sa Mateo ay nakikita po natin si Jesus bilang hari. Yung Marcos po bilang alipin. So, Lucas bilang tao, John bilang Son of God. So, doon po sa 4 na gospel, nakikita po natin, si Jesus ay hari, pero naging lingkod. Si Jesus ay ang Diyos. Anak siya ng Diyos, pero naging tao. Bakit po marito? Para makilala po natin ang Diyos. Nagbihis po siya ng katawan ng tao. Nagbihis po siya ng katawan ng tao para makilala po natin ang Diyos. Dahil napakataas po siya. Yung level po ng Diyos, ang level ng tao ay sobrang layo. Kaya mahirap po natin makilala ang Diyos. So, tingnan niyo po yung mga creation. Yung mga creation, kapangyarihan po ng Diyos sa kanyang paglikha ng mundong ito ay hindi po natin ma-imagine. Beyond po our imagination. Okay? Hindi po natin maunawan po kung gaano kadakila ang Diyos. Kung gaano kataas po yung kanyang kapangyarihan. Mas malaki po siya kaysa buong universe po ito. Mas malalim po siya kaysa pinakamalalim na dagat sa mundong ito. Parang sobrang layo po siya sa atin. Sobrang layo. Pero si Jesus po ay naging tulay. Si Jesus po ay naging tulay. Naging tao po siya. At pumarito siya sa mundong ito upang dalhin po tayo sa Kanya. Pilipos chapter 2. Verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili, kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao.
Palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. So, ito po yung amazing verses. Sana po makilala po natin kung sino si Jesus. Madaling sabihin po natin, namatay si Jesus. Pero hindi po natin masyadong maintindihan anong ibig sabihin yun. Kung hindi mo kilala kung sino si Jesus, gaano kataas po siya, gaano kalaki po yung kapangyarihan niya, bakit hinubaran po niya yung kanyang pagka-Diyos at nagpis po ng anak laman ng tao, bumaba siya sa itong maruming mundo at namatay siya doon sa cross. Okay. Hindi po natin naintindihan ng masyado. Kaya sinasabi po natin sa ating testimony, pero hindi po natin masyadong naintindihan kung gaano kalaki po yung meaning. Tingnan po natin. Nasa anyo ng Diyos. Anak siya ng Diyos. Kapantay ng Diyos. Sobrang taas po. Lumikha siya sa mundong ito. Hindi katulad ng tao, hindi katulad natin. Pero hinubaran po niya yung kanyang sarili, kinuha yung mga maruming anyo ng alipin. Hinubaran po niya yung kanyang maluwalhating posisyon. Iniwanan po niya yung kanyang maluwalhati, makapangyarihan posisyon sa taas. Okay. Kaya minsan sinabihan ko po sa inyo yung mga memory ko sa nung bata pa ako. Bumaba ko sa hukay ng dumi ng tae. Bumaba ko sa hukay ng tae para kunin yung aso ko. So, pwede kayo bumaba sa hukay ng tae? So, para sa mga aso ng kapitbahay, hindi pwede. Pero para sa mga mahal ko sa aso, okay? Kung anak mo ay nahulog na doon, bababa ka o hindi? Bababa agad. So, parang ganun po. So, bumaba po siya sa itong maruming mundo para kunin po tayo. Yung mundong ito ay parang hukay ng dumi sa mata ng Diyos. Nahirapan po tayo. Lubog na lubog tayo sa daming mga problema sa mundong ito. Ano, gusto pa natin mag-enjoy sa itong hukay ng dumi? Gusto pa natin mag-enjoy sa itong hukay ng dumi? Hindi po. Yung puso po, kahit yung katawan po natin ay nandito pa, kasi buhay pa tayo. Nandito pa po yung ating katawan. Pero isang Kristiyano po, yung puso po natin ay nasa langit na. So, tama po ba? Yung ating puso ay nasa langit po ba? Umaasa po ba tayo sa langit? Doon po hinihintay po natin yung kanyang second come, yung pagbalik po ng Panginoon Hesus Kristo. So, ibang pananaw sa buhay. Kaya, so tuwing kapag binabasa po natin yung Biblia o magkikinig po tayo ng salita ng Diyos, sana wag po tayo maging sanay sa ating sinasabi. Sana wag po tayo maging sanay sa ating mga sinasabi sa ating bibig. Yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, o langit o impyerno, yung sakripisyo po ng Panginoong Hesus Kristo ay napakahalaga, napakadakilang meaning. Sana pagbubulay-bulayan po natin ito. Huminto dyan. Habang binabasa mo yung Biblia, pag nakita mong ganong mga verses, huminto. Stop muna, tapos bagbubulay-bulay ng mabuti.
Ano ba talaga? Ganong kalaki yung pag-ibig ng Diyos. Ganito pala, ganitong kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Yung buhay po natin sa mundo ito ay ganito pala. Okay. Pero yung regalo ng Diyos, yung mga blessing po ng Diyos sa atin ay ganito yung blessing. Gusto ng Diyos ibigay sa atin. Para hindi malubog po tayo sa mga maliliit na makamundong problema. Huwag po tayong maging kulungan. Huwag po tayong maging makulungan sa mga makamundong problema. Minsan po yung ating isip at puso ay nakulungan po sa mga makamundong bagay. Kahit ligtas na po tayo, pero yung ating mga puso at isipan ay nasa kulungan pa ng mga makamundong problema, makamundong sakim, makamundong pangarap. So, kailangan po natin lumabas. So, balik po tayo sa second Revelation, chapter 2. Verse 14. Ito po yung problema doon sa Pergamo Church. So, bali meron akong ilang bagay na laban sa inyo sapagkat meron ka dyan ilan na sumusunod sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang kumain sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at upang makiapit. Ito po yung problema po. So, tingnan po natin kung sino si Balaam. Ano ang kasalanan po niya, Balaam? Yung aral ni Balaam. So, Balaam. So, Judas chapter 1, isa pang beses po nabanggit po sa lumang bagong tipan, Judas chapter 1 verse 11. Kahabag-habag sila sapagkat sila ay lumalakas sa daan ni Cain at sumunggap sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at napahamak sa paghihimaksik ni Korah. So, tatlong case na banggit po dito. Yung daan ni Cain, alam po natin, sino si Cain? Yung kuya ni Abel. Okay? So, yung kanyang handog ay galing sa lupa, galing po sa lupa. Yung bunga ng lupa, inihandog ni Cain, ayaw ng Diyos tanggapin yung handog ni Cain. Kaya anong ginawa ni Cain? Pinatay po niya yung kanyang kapatid si Abel. So may lesson po doon, daan ni Cain. Sumunggap sa kamalian ni Balaam dahil sa upa. Nabanggilag po dito, so kamalian ni Balaam dahil sa upa, dahil sa pera. So, ito po yung kaya tingnan po natin kung anong kasalanan po ni Balaam. So, pumunta po tayo sa Deuteronomio, Numbers po, chapter 23. Chapter 22, Numbers, chapter 22, bilang ang mga anak ni Israel naglakbay na nakampo sa mga kapatagan ng Moab sa kabila ng Jordan sa Jericho. Nakita ni Balak na anak ni Zippor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreo. Ang Moab ay takot na takot sa taong bayan sapagkat sila ay marami. Ang Moab ay nang hina sa takot dahil sa mga anak ni Israel.
So, nung lumabas po yung Israelita mula sa bansang Ehipto, tapos nakatawid po sila sa pulang dagat, umikot po sa ilang 40 years. Tapos ito po ay bago pumasok po sila sa lupain ng Israel. Okay? Kaya sinakop po ng Israel maraming mga malalakas na kaharian. Yun po yung balita po ito ay kumala sa iba't ibang yung lahi. Kayong Moabita, narinig po nila yung mga balita na yung Israelita ay umaatake sa mga ibang mga lahi at nagtagumpay na nanalo sila. Kaya takot na takot po sila sa bansang Israel. So yung Balak po, si Balak ay isang leader dun sa Moabita. So chapter 22 verse 7. At matatanda ng Moab at Midian ay pamaroon na dala sa kanilang kamay ang mga upa para sa panguhula. Sila ay dumating kay Balaam, sinabi nila sa kanya ang mga sinabi ni Balak. Si Balaam po ay isang propeta. Si Balaam ay isang propeta, pero mahina po siya sa pera. So, mahina po siya sa pera. Kaya, dinala po nila ang upa. Yung upa dito, yung mga upa ay pera. So, para magpasabi kay Balaam ng masamang bagay laban sa bansang Israel. So, verse 13 po, kinaumagahan si Balaam ay bumangon at sinabi sa mga pinuno ni Balak, umuwi na kayo sa inyong lupain sapagkat ang Panginoon ay tumanggi na ako ay sumama sa inyo. So yun po yung unang sabi. Ayaw ng Diyos sumama ako sa iyo, kaya umuwi na kayo sa inyong lupain. Ayaw ko magpropesiya laban sa Israel. Dahil ang Diyos ay kasama nila. Ganito yung sabi ng Diyos sa akin na huwag kang sumama sa kanila para magpropesiya laban sa Israel. Kaya natakot ako. Kaya kayo, umuwi na kayo. Hindi ako sasama sa iyo. Pero yung mga Moabita at saka Midian, hindi sila sumuko. Hindi sila sumuko. Parang ganun po yung mga tukso ng salibutan. Yung kaibigan mo, saka yung mga tukso, temptation ng salibutan, hindi madali sumuko sa atin. Tama po ba? Yung tukso ng salibutan, temptation, hindi po sila madaling sumuko sa atin. Isang beses, sama ka dito. Sama ka sa amin. Masaya kami dito. Isang beses, paulit-ulit, yung kaibigan, makamundong kaibigan, okay? Makamundong tropa at barkada, hindi sila madaling sumuko sa inyo, sa atin. Sama ka. Okay? May alak dito. Lalo po sa mga Christmas season, maraming mga party-party. Okay? Maraming ganong mga temptation. Kaya, kailangan po natin magbantay ng ating puso. Kaya, kahit ganito po yung sinasabi ni Balaam, pero sa totoo lang po sa puso ni Balaam, gusto niya sumama. Okay. Dahil, nakita po niya malaking pera. Okay. Malaking pera dinala po nila. Ay, sayang. Kaya sa ganitong sinasabi, pero sa puso ay gustong sumama. Kaya kapag
Di ba kapag decision na po yung puso, ay pagtumanggi ng lobos, ay dapat ganun po tuloy-tuloy. Pero dahil hindi pa matibay po yung kanyang decision, so ginagalaw pa ng mga tukso, kaya ito po ay napansin po ng Moabita at Midian, kaya paulit-ulit. Kaya, verse 20 po, verse 20, nang gabi yun, ang Diyos ay dumating kay Balaam at sinabi sa kanya, kung ang mga taong iyon ay pamarito upang tawagin ka, ay bumangon ka, sumama ka sa kanila, unit ang salita lamang na sasabihin ko sa inyo ang siyang mong gagawin. Kinaumagaan si Balaam ay bumangon at inihanda ang kanyang asno, sumama sa mga pinuno ng Moab. Kaya sa wakas po, sumama po siya o hindi? Sa wakas, sumama. Kahit hinahayan po siya ng Diyos dito, pero hindi po ito kalooban ng Diyos. Dahil si Balaam po ay parang makulit. Tuloy-tuloy. Yung mga bata minsan makulit sila, di ba? Gusto nila bumili ng laruan sa mga toy shop. Pagkulit sila tuloy-tuloy, anong ginagawa ng magulang? Ay, sige, isa, biliin mo. Pumili ka ng isa. Mag-ingay po sila sa restaurant, yung mga baby, kaya hinahayaan ng mama na panonood yung mga cellphone para tahimik siya dahil kulit. Pero kung lagi po ganon, hindi maganda para sa mga anak, para sa mga baby. Pero minsan po hinahayaan po ng mga magulang na ganong bagay kahit para maiwasan po yung mga sakit sa ulo. Parang ganun po yung sitwasyon po dito. Sumama ka. Pero ang sasabihin mo na lang sa kanila ang salita ko lang. Hindi yung sarili mong isip. Kaya sumama po si Balaam. Verse 22, unit ang galit ng Diyos ay nag-aalap sapagkat siya ay pumunta. So, nagalit ang Diyos. May galit. Ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa daan bilang kalaban niya. Siya ay noon ay nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin kasama niya. 23, nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan. Hawak ang kanyang tabak at ang asno ay lumikot sa daan at nagtungo sa parang. Pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan. Nang makagayon, tumayo ang anghel ng Panginoon na sa isang makipon na daan sa pagitan ng mga ubasan na may bako sa makabilang panig. Nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na siya ay tinulak sa bakot at naipit ang paa ni Balaam sa bakot, kanyang pinalo uli ang asno. So, sapagkat ang anghel ng Panginoon ay nagpauna ulit, tumayo sa isang makipon na daan, walang daan lilikuan maging sa kanan o sa kaliwa. Nung makita ng asno ang anghel ng Panginoon, ito ay lumukmok sa ilalim ni Balaam. Ang galit ni Balaam ay nag-alap at kanyang pinalo ang tungkod ang asno. Verse 28 po, basahin po natin 3:1. Ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at ito ay nagsabi kay Balaam, ano ang ginawa ko sa iyo upang ako ay paluin mo ng 3 ulit? Sinong nagsabi? Asno nagsabi. Dahil matigas po yung ulo ni Balaam. Hindi po nakita ni Balaam yung anghel ng Panginoon. Pero sino po ang nakakita? Asno, nakita ni asno. Nakita po ni asno yung anghel ng Panginoon. Kaya
may hawak na tabak. Kaya takot. Kaya, tumabi pa siya sa bakod. Kaya nasugat yung paa ni Balaam. Galit na galit si Balaam. Pinalo. Bakit ganito? Hindi niya alam. Hindi niya alam kung sino nasa harapan niya. Asno nakita. Minsan, ganito po tayo. Hindi natin alam kung anong nangyari. Okay. Kaya patuloy pinalo, kaya binuka ng Diyos yung bibig ng asno, kawawa yung asno. Anong ginawa mong masama sa'yo? Bakit paluin mo ako 3 ulit? 3, binilang niya. 1, 2, 3. Mag-ingat po tayo sa ating pagpalo sa mga hayop. Binibilang po nila. 29, sinabi ni Balaam asno, sapagkat pinaglaruan mo ako kung meron lamang akong tabak sa aking kamay, sana'y pinatay na kita ngayon. Sinabi ng asno kay Balaam, di ba ako ay inyong asno na inyong sinakayan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Gumawa na ba ako kailanman ng ganito sa inyo? Kanyang sinabi, hindi. Noong makagayon, iminulat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, hawag ang kanyang tabag at kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatira pa. So, ibinuka ng Diyos yung bibig ng asno para malaman ni Balaam yung kanyang mali. Matigas yung ulo. So, dahil sa upa, ito po yung mahalaga po, yung motivation po, yung pag-ibig sa salapi. Pag-ibig sa salapi ay nandun po sa loob ni Balaam. Kahit hinahayaan po ng Diyos ito, sumama ka, pero hindi po ito kalooban ng Diyos. Dahil po sa kanyang mga mga ginawa, napakalaking problema nangyari sa bansang Israel. Chapter 31, chapter 25, samantalang ang Israel ay naninirahan sa Sittim at 3 bayan, taong bayan ay nagpasimulang makiapit sa mga anak ng babae ng Moab. Sapagkat inanyayahan ng mga ito ang taong bayan sa mga paghahandok sa kanilang mga Diyos, at ang bayan ay kumain at yumukot sa mga Diyos ng Moab. Ang Israel ay nakipag-isa sa Baal ng Peor, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. So, ang taong bayan, Israel, ay nagpasimulang makiapit sa mga anak ng babae ng Moab. Pumasok na po yung kasalanan ng pagkikiapit, tapos nagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kumain sila ng pagkain na inihandok sa mga Diyos-Diyosan, yumukot sa mga Diyos-Diyosan. So, ito po yung kasalanan, kamalian po ni Balaam. So, pangnanasa, pag-ibig sa salapi. Kaya dahil po sa kanyang pag-ibig sa salapi, so, hinahayan niya na yung tukso, yung temptation ng salibutan ay pumasok sa kanya. Dahil sa itong problema, pumasok din po yung kasalanan sa bansang Israel. Yung pagkikiapit, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Chapter 31, verse 16 po.
Verse 15 muna, magmula verse 15. Sinabi ni Moises sa kanila, hinahayaan ba ninyo mabuhay ang lahat ng babae? Ang mga babaeng ito dahil sa payo ni Balaam. Ang naging dahilan upang ang mga anak ni Israel ay magtaksil sa Panginoon sa nangyari sa Peor, kaya nakasalo sa kapulungan ng Panginoon. Yung payo ni Balaam. Ano po yung payo ni Balaam? Okay, advice niya. Okay lang, okay, sige. Nasa mundo pa tayo. Nasa salibutan po tayo. Tao lang tayo. Nasa laman pa tayo. Pwede ganito. Yung compromising. Anong church po? Yung Pergamos? Compromising church. Halo. Yung mga takpo ng salibutan ay pumasok sa church. Okay? Dahil sa payo ni Balaam, yung kasalanan ng pakikiapit at pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pumasok na sa Israelita. Ano po yung pakikiapit po sa ating panahon? Ano po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan sa ating panahon? So, meron din, nasa atin po, yung lesson po ay spiritual meaning. Okay? So, physically, so kailangan, hindi pwede sa physical na pagkikiapit o pagsamba sa Diyos-Diyosan o pagyuko sa harapan ng mga ribulto ay hindi pwede. Kasalanan po yan. Pero ito po yung spiritual din po yung meaning sa atin. Para sa mga Kristiyano po, ano po yung mga pakikiapit sa ating Kristiyano? Santiago chapter 4, verse 4. Santiago chapter 4 verse 4, mga lunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya sino mang nais na maging kaibigan ng salibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Yung mga lunya, okay? Yung pangangalo niya, yung spiritual pangangalo niya sa harapan ng Diyos ay pagiging pakikipagkaibigan sa salibutan. Kaibigan sa salibutan. Yun po yung pangangalo niya sa harapan ng Diyos. Kaibigan sa salibutan. Verse 5, o iniisip mo ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang espiritu na pinatira niya sa atin ay nasa na may panindibuko? Panindibuko, ano po yung panindibuko? Jealous. Ang Diyos ay jealous. Yung banal na espiritu po, yung pinatira niya sa atin. Espiritu na pinatira ng Diyos sa atin, sino po siya? Holy Spirit. Yung banal na espiritu po na naninirahan po sa atin ay inggit po siya kapag malapit po tayo sa kaibigan ng salibutan. Yung sanlibutan. So alam po natin, okay? Yun po yung spiritual na pangalo niya sa harapan ng Diyos. Dahil ito, na-involve na po yung pag-ibig ng Diyos. Hindi pwede dalawang Panginoon, dapat isa lang po yung boss. Hindi pwede dalawang asawa, dapat isa lang po yung asawa. Okay? Pwede po ba dalawang asawa? Mabait. Pwede? 5 o 10? Hindi pwede. Dapat isa lang po yung asawa dahil yun po yung pag-ibig. Pag-ibig. Yung ating pag-ibig po ay dapat sa Diyos lang. Minsan po, alam niyo po ba, ang Diyos ay inggit po sa atin. Nainggit po siya sa anak natin dahil yung mahal po natin, yung anak ay mas mahal
Mas minamahal po yung anak kaysa Diyos. Kaya ang Diyos ay inggit sa kanila. Ang Diyos ay inggit sa trabaho natin. Dahil mas inuuna po natin yung ating trabaho. Hindi siya. Nainggit po ang Diyos sa pamilya po natin, sa pag-aaral po natin, trabaho po natin, dahil mas inuuna po natin yon. Ang Diyos ay nainggit sa mga bagay na mas minamahal po natin sa Kanya. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, Ephesians chapter 5, verse 5. Sapagkat ninyong nalalaman na bawat mapakyapit o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Yung sakim, yun po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Colossians chapter 3 verse 5. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pagkikiapit, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano daw pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kasakiman. Sakim sa makalupang bagay. Okay. Makalupa. Makalupa. Yung pag-ibig sa makalupang bagay. Yun po ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa pa po, Pilipos chapter 3 verse 19. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. So, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos. Ang kanilang tiyan yung kanilang Diyos. Tiyan, ito. Yung body. Yung mga needs ng body. Okay. Kaya maraming tao po ay nadadaya ng sariling isip. Nakalimutan po nila kung ano ang mas mahalaga. Okay. So, verse 20 po, 2021, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sapagkat ang ating pakamamamayan ay nasa langit, mula ro'y hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magpabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. So, yung ating mga citizenship ay nasa langit. Heavenly citizen tayo. So, ibig sabihin, ibang lahi tayo, ibang lahi. Ibang lahi. Yung ating language, okay? Ibang lingwahe. Heavenly language. Yung ating pagkain, ibang uri ng food. Heavenly food. Yung fellowship, mga family, heavenly family. Yung family po dito sa lupa ay hanggang kamatayan lang. Pero yung heavenly family, spiritual family, ay tuloy-tuloy hanggang sa langit.
magpakailanman. Yung amang Diyos, yung Diyos po yung ama po natin, kaya tinatawag po natin kapatid. Okay. Kapatiran tayo. Dahil isa po yung ama. Heavenly family, heavenly citizenship, so heavenly work, yung heavenly study. Okay. Yung panloob na pagkatao. Kaya, yung ating prayer ay hindi na para sa kalakasan ng katawan lamang. Mas mahalaga po sa atin yung kalusugan ng panloob na pagkatao. Yung ating prayer, hindi lamang po para sa kayamanan sa salibut, kayamanan sa mundo. Sana, yung prayer po natin, sana maging mayaman ako sa pananampalataya. Kahit hindi mayaman sa mundong ito, pero sa faith. Okay? Kahit iba-iba po yung ating starting line. Iba-iba yung ating condition sa buhay. Given po yan. 2 talento, 1 talento, 5 talento. Yun po yung given condition. So, dati doon po tayo may complain, pero ngayon, hindi na. Kahit mahina yung katawan ko sa mundong ito, given condition po yan. Pero sana, yung spirito ko ay palakas. Kahit hindi ako matalino, okay lang, given condition, pero yung ating puso, sana lumago ako sa pagkakilala sa Diyos. Kahit hindi mayaman kami, pero okay lang, sana yumaman ako sa pananampalataya. So, yun po yung mga heavenly perspective, yung point of view sa life. So, kung ganon, so, makikita po natin yung ating vision, yung ating prayer ay mangyayari sa taktang panahon sa pamagitan ng kilos ng Diyos. So, hanggang dito lang po. So, magmula bukas, mag-umpisa po tayo ng Grand Bible Seminar. Last Grand Bible Seminar po this year. Kaya, sa ito po yung mahalagang gawain sa Iglesia ng Tanawan Church. Kaya sana po, lahat po ng mga kapatiran ay dapat sumama para sa evangelism. Tapos maraming kailangan din po na mga bawat cell group, pagluluto, tapos yung mga kaya so kung may Grand Bible Seminar na po tayo, may special offering para sa malaking gastos o pang diesel sa sasakyan. Kaya sa likod po, may special offering box. Kaya, patin po natin siya lahat. So, wag po pas-pas. Okay? So, mamaya po, may street evangelism po kung okay po yung panahon. So, ito po yung kailangan po, yung pagkakaisa po ng lahat po ng mga kapatiran. So let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa itong mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming mga tukso ng salibutan ay pumapasok po sa aming puso at isipan. Tulungan niyo po kami maprotektahan po yung aming puso at isipan sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Magmula bukas, idadaos po namin ng Grand Bible Seminar sa itong para sa mga naliligaw na kaluluwa. Mauna po kayo pumilo sa lahat po ng mga naimbitahan po namin. Yung target po ng aming prayer para maligtas po sila. Tulungan niyo po kami maging makaisa para sa itong gawain. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.